welcome nga pala sa part 2 ng aming Zambales escapade. Nasundo na nga pala kami ng pinsan ni Kuya Vil. Opo, pinsan ni Kuya Vil yan, yung nagdadrive. Tapos kapatid niya naman yung maliit na bata sa harap. Papunta na nga kami sa farm katulad ng paulit-ulit na sinasabi ni Kuya Von. Tama naman ako, 'di ba, farm dito. Kasi naman sa bukid marami ding sakahan. Ang alam lang naman kasi nilang farm ay yung kantang Old MacDonald had a farm. Eto nga, tuwang-tuwa na si Kuya Von sa nakikita niya. Halos gusto na nga niyang hawakan yung mga baka. Pero ang sabi ko, nanunuwag nga yung mga yun. Kaya naman bumalik siya. At dahil pagabi na nga, nung dumating kami dito, hindi na nga kami masyado nakapag-ikot-ikot. At nag-picture nga lang kami ng konti. Tapos sabi ko, kinabukasan na nga lang kami magala. Morning! Ayan, kami ay magagala. Saan? Upo. Yan, nandito kami sa lugar ng papa ni Ivan. Ayun, ang ganda, oh. Ganda. Hala. And fast forward kinaumagahan, papunta nga kami sa Daya. Medyo malayo nga yan mula dito sa tinutuluyan namin, pero okay naman siyang lakarin kasi umaga pa lang naman. Pupunta kami dun sa nanay ng asawa ng kapatid ng papa ni Kuya Vil. Nagets nyo ba? Ano ba kasi dapat yung tawag ko sa kanila? Hindi ko kasi alam eh. Habang naglalakad nga kami papunta sa Daya, mga busog na busog nga yung mga mata ng mga batang to. Nakita pa nga sila ng itim na baboy. Naalala ko nung pinagbubuntis ko pa lang si Kuya Vil, ganito nga yung dinadaanan ko. Dadaan pa ako sa gitna ng bukid at lulusot sa ganitong lugar. Ang kasama ko lang ay aso. Alam niyo kung anong pakay ko? Bayabas lang naman. Kaya nung pagkatapos ko maglihi, yung mga bayabas na malalaki, ay nako, nangulubot at lumiit. Ay, ito ba yung daan? Opo. Nakatakot naman mga aso. Tabi-tabi po. Nandito yung farm. Saan? Saan? Ayun, kita. Ayun o, may ibang baka dun o. Iba kulay ng baka. Layo na nito. Layo na. Dapat nga lang nito. Layo-layo nga. Bakit hindi ko makita yung bahay dun? Layo-layo na nga ang daan natin. O, yan na hinahanap niya. Nasa yung kabayo? Walang kabayo dun. Ilang kabayo nakatago yun. Mga baka lang yung inaano dyan. Bakit nila hindi pinapakawala yung kabayo? Sinasakyan kasi nila yun. Ewan ko sa'yo, Kuya Von, ang dami-dami mong alam. Pinasyalan namin dito sila nanay kasi matagal din kami nakitira noon sa kanila. At saka sila yung tumulong at kumukup sa amin nung unang dating namin dito sa Zambales nung papa ni Kuya Vil. Sa kanila kami nanirahan at nagtagal at sila din ang tumulong sa amin kung paano kami nga mabubuhay. Kumbaga, kapag merong nagpapasaka, nagpapagapas o nagpapatanim, tinatawagan nila yung papa ni Kuya Vil noon. Madami pa nga akong hindi nakita at nabisita. Nga lang kasi, kailangan din namin makabalik agad dahil nga meron akong trabaho at yung day off ko lang na isang araw at under time, yung oras na meron kami. Kailangan ko rin makabalik agad nang bago mag alas 5 para pagka-out ng kasama ko sa trabaho, ako naman nga ang papalit. Gusto nga sana namin, kinabukasan na nga lang kami ng umaga magbabiyahe. Yun nga lang, hindi nga talaga po pwede, kaya naman next time na lang kami babawi. At nung makarating nga kami dito, agad nga kaming nagsiakyat sa bayabas. Baga naman napakaraming bunga at ang lalaki pa. Meron din namang bayabas dito sa amin, isang puno. Yun nga lang, kapag ka namunga, naaagad nga siyang ma-harvest dahil medyo marami nga kami dito. Hindi katulad doon sa Zambales, halos hindi nga nila napapansin yung mga bayabas at nagkakalaglag lang. Si Kuya Von nga ay ang lakas ng loob at nangalakyat na nga din. At doon pa talaga dumiretso sa may bubong. Umakyat na nga rin ako kasi naman yung mga ibang bunga ay nandun sa may mga dulo. At takot nga yung mga bata na magpunta doon, dawa ng antaas nga. Nanguha lang din naman ako ng ilang piraso, yung tama lang mga ta namin kasi baka hindi namin maubos, masasayang nga lang. Ngayong umaga talaga na to, balak namin maligo ng ilog. Pero dahil maaga naman kaming nagising, namasyal nga muna kami dito sa Daya. At okay naman kasi naaliw nga yung mga bata at marami din sila nakikitang iba't ibang hayop dito. Lalong-lalo na marami nga rin sila nakikitang pwedeng akyatin ng mga puno. Pagkatapos namin dito sa isang puno ng bayabas, hindi pa nga kami nakontento at lumipat pa rin kami sa kabila. Ay mali, yung mga bata na lang pala yung nagpunta doon. Kasi nga baga napakaraming bunga. Masarap umakyat nito. Kagatin mo, kinakain yan. Ay, ang lalaki, oh.
Ano yan? Sige. Ay, galing ah. Tama na, baba na. Oh, syempre, bababa ka dyan. Kaya mo. Galing. Maya-maya lang din, na nagsawa na nga sila mag-ikot-ikot, bumalik na nga rin kami sa laot. Naisakay na nga rin kami dito sa kolong-kolong para mas madali nga kami makauwi. Inaantay lang din kasi namin yung tita ni Kuya Vilt na magawi dito dahil sila nga yung mga kasama namin sa ilog. Habang nag-aantay nga kami, nagbike-bike nga muna si Kuya Vilt. Yung gamit-gamit niya, yung bike ng pinsan niya, at si Kuya Von naman, nagbabike din at hiniram nga yung bike nung pinsan ni Kuya Vilt. Hindi ko nga alam kung anong itatawag ko sa kanila, kaya baka naman alam nyo, sabihin nyo naman sa akin. Pero for me kasi, wala naman nagbago. Pamangkin pa rin yung turing ko sa kanila. Yun nga lang kasi noon, medyo immature pa tayo. At syempre ngayon, immature pa din. Charay. Next time na pupunta kami rito, i-make sure ko na hindi kami masyadong magkakailangan. Hindi kasi nakakasawang tignan yung magagandang views dito. At yun nga rin yung gustong-gusto ng mga mata ko. Kaya nga lang, syempre, iba na noon kesa ngayon at meron na nga akong sariling pamilya. Kaya next time, kung babalik man ako dito, yung kaya ko nang kumuha ng sarili kong kwarto para pagpahingahan ng ilang araw. At si Kuya Vilt na lang yung iiwan ko rito para naman magkaroon sila ng bonding na mag-anak. Pero kung kailan mangyayari yun, hindi ko pa rin alam. Anyway, nung medyo patanghali na nga at medyo naiinip na kami mag-antay, pinuntahan na nga ni Kuya Vilt kasama yung kanyang papa, yung kanyang tita. Medyo malayo-layo rin kasi yung lugar nila mula dito. Buti na nga lang din at marunong na magmotor yung papa niya. Kahit papano, meron nga silang banding mag-ama. At habang nanunundo nga sila, ito namang dalawa dito, feeling kanila yung mga laruan. Diyos mio. Tignan niyo naman at aliw na aliw nga sa mga malalaking truck. At maya-maya lang, dumating na nga rin si Kuya Vilt kasama yung kanyang tita at papunta na nga rin kami dito sa ilog. Wala naman nga kami masyadong baon dito dahil saglit lang naman kaming maliligo at pag uwi na lang namin galing sa paliligo doon na nga lang din kami kakain sa bahay nila. Dito nga kami nakasakay sa tricycle ni Ex Bayaw at si Kuya Vilt naman kasama yung kanyang ama naandun sa motor. Si Ex Hipag naman sa isang tricycle din at nauna na nga sila. Syempre sila yung leader namin papunta rito. Yee Ex, huy. At nakarating na nga rin kami dito sa aming destinasyon. Pero puputulin ko muna dito ang video na to dahil medyo mahaba na. Ito rin nga yung isa sa gustong puntahan ng mga bata. Yung mga ganap sa pagligo namin sa ilog ay abangan nyo po sa part 3. Hanggang dito na nga lang po. Thank you for watching. Magpapalit ko.